Ngayon ngang naabot na ni Bitcoin yung 100,000 milestone, ano na kayang mangyayari dito? What is the next target? Ito yung tanong ng karamihan. Should I sell na ba? Ito na ba yung top ng market? Well, we will not talk about technical analysis ngayon. Alam nyo na yung price prediction ko dito kasi na-discuss ko na siya dati at hindi pa siya naaabot. Now, magpo-focus tayo sa mga prediction ng iba't ibang expert sa industry. Ano yung nakikita nila in the future sa posibleng price valuation ni BTC? Kasi ganun din naman dati. Kahit nung nasa under 10,000 pa lang si BTC, na pag-uusapan na yan na balang araw maaabot ni Bitcoin ang 100,000 and it happened. Now, gagawin ulit natin ito at titingnan natin yung opinion ng iba. Kung bakit nila nasabi na maaabot ni BTC ang price valuation na ito. Therefore, magkakaroon tayo ng batayan. Some of the prediction dito ay na-discuss na natin dito sa channel dati, pero balikan at pag-usapan ulit natin para ma-refresh tayo at para din sa mga newbie. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. So number 1 natin dyan is yung prediction ng Standard Chartered na nagsasabi na sa 2025 posibleng umabot sa 200,000 si BTC. Isa sila sa mga banks na bullish long-term kay Bitcoin at ang tinitingnan nila na dahilan kung bakit posible itong mangyari ay ang institutional inflow dahil meron na ngang spot Bitcoin ETF ngayon kumpara nung mga nagdaang bull market. Ang mga hedge funds, asset managers, and corporations ay maaaring idagdag si Bitcoin sa kanilang mga portfolio na magdudulot ng rising demand. At yung digital gold thesis, bukod sa pagiging digital gold ni Bitcoin, meron siyang karakteristik ng gold due to its scarcity. Idagdag pa natin yung pagiging portable and programmable nito. Number 2, yung prediction ni Katie Wood ng ARK Invest. Na-discuss natin ito dito sa channel before na naniniwala sila na si Bitcoin ay aabot ng $1 million per coin by 2030. Meron silang data na ipinakita dito sa kanilang research report at ito ang kanilang long-term projection. Naniniwala si Wood na maraming mga company ang susunod kay Tesla and MicroStrategy na gagamitin si Bitcoin as a reserve asset to hedge against fiat currency devaluation. Sabi din sa research ng ARK Invest about global adoption na hindi lang institution, pati mga individual and nation state could adopt Bitcoin at ito yung magiging dahilan para lumipad yung price ni BTC at kapag naabot nga ni Bitcoin ang $1 million valuation, ang market cap nito ay pwedeng lumagpas kay gold, validating its role as a universal store of value. Number 3, Fidelity Investment. Ito naman, $500,000 ang prediction nila kay Bitcoin in the next decade. Bakit sila naniniwala na aabot ito sa 500,000 per coin? Dahil sa potential nito maging global reserve currency. Andyan yung central bank participation dahil si Bitcoin ay meron lang limited na supply kaya mas magiging attractive asset ito para sa mga central bank na naghahanap ng alternative assets para makapag-diversify away from traditional reserve asset like gold or the US dollar. Tulad ng iba, they think it is a hedge against inflation at nakikita din nila kay Bitcoin yung digital asset adoption curve. Ang Bitcoin adoption daw kasi is following an accelerated curve kaparehas nung early days of the internet and mobile technology. Number 4, ang 288,000 prediction ni Plan B base sa kanyang stock to flow model. Naniniwala siya na posible itong mangyari in this current cycle. Ang model na ginagamit niya dito ay may relation sa historical price movement and Bitcoin scarcity. During halving events, merong reduction of rewards sa nakukuha na Bitcoin ng mga miners. Nangyayari ito every 4 years. At hindi pa pumalya na after having laging nagrarally ang price ni BTC. Kung tataas nga naman ang demand kay Bitcoin at ang supply ay paunti ng paunti ang lumalabas sa circulation, then tataas talaga ang price. Number 5, ang forecast ni Anthony Pompliano ng Morgan Creek Digital na aabot si BTC sa 250,000 by 2030. Si Pomp, isa sa kilalang Bitcoin bull sa crypto community, naniniwala siya na dahil sa patuloy na erosion ng purchasing power ng fiat currency due to excessive monetary expansion and inflation, kaya naman tinitingnan din ng mga investor si Bitcoin as a safe haven.
Isa pa is yung widespread integration ni Bitcoin into financial system from PayPal to Visa at marami pang iba na siguradong tutulong din para tumaas ang valuation ni BTC. Yung growing network effects nito na habang maraming mga users ang mag-a-adapt kay Bitcoin, the network becomes more valuable, a phenomenon known as Metcalfe's Law. Number 6, ang prediction ng Winklevoss twins na in the long term aabot si BTC sa $500,000 per coin na possible daw mangyari in the next decade. Ang thesis na ito ay nanggaling sa paniniwala na si Bitcoin ay malalagpasan si gold as the primary store of value, yung digital gold narrative. Isa kasi ito sa paraan to preserve wealth. Habang patuloy na bumabagsak ang valuation ng fiat currency over time, si Bitcoin naman pataas. Naniniwala din ang Winklevoss twin na kapag nakuha ni Bitcoin ng significant portion ng market cap ni gold, then magagawa nitong maabot ang 500,000 price valuation. Number 7, ang prediction ni Mike Novogratz, CEO ng Galaxy Digital. Sa kanya naman, 150,000 in the short term. Base yan sa institutional interest. Nakikita niya na dumadami na talaga ang nag-i-invest kay BTC, especially meron ng spot Bitcoin ETF. Yung scarcity and Bitcoin dynamics parehas din sa iba, yung limited supply habang tumataas ang demand, na ang natural na reaction ng price ay tumaas. Isa pa is yung macro trends, ang performance ni Bitcoin as a non-correlated asset na magiging attractive sa mga investors during geopolitical or economic uncertainty. Number 8, ang prediction ni Rolf Pal, co-founder ng Real Vision, $1 million per Bitcoin pagdating ng 2030. Isa din ito sa kilalang supporter ng cryptocurrency market, hindi lang kay Bitcoin. Nakikita niya yung digital asset supremacy ni BTC dahil ito nga yung nauna na cryptocurrency, it has an advantage of a network effect. Adoption across generations kasi yung mga younger generations ngayon, medyo tech savvy sila at mas gusto nila mag-invest kay Bitcoin over traditional asset like gold or real estate. At yung macro investment thesis ni Rolf Pal na si Bitcoin daw ay nag-o-offer ng unparalleled upside potential kumpara sa ibang mga asset class. Siguro kung matagal na kayo subscriber, alam ko nabanggit ko na dito sa channel kung paano in-outperform ni Bitcoin ang ibang mga asset class. At meron akong Facebook post nito, ipinakita ko dito yung difference ng return ng ibang asset class kay BTC. Kahit yung 100 years accumulated return ni gold ay walang sinabi sa return ni Bitcoin sa loob ng isang dekada. So ito yung mga prediction ng ilang mga personalidad or entities sa cryptocurrency industry na may mas malalim na pangunawa sa cryptocurrency market kasi everyone can make a prediction and speculation, pero mas maganda mayroong basis, ano yung mga narrative and events na pwedeng magtulak sa pagtaas ng price ni BTC. Yang mga prediction na yan kay Bitcoin, naniniwala ako na posibleng mangyari yan in the future. Hindi lang natin alam kung kailan kasi bullish naman tayo kay BTC in the long term. Kasi kung hindi tayo bullish, hindi tayo naniniwala na aabot sa ganito si Bitcoin, then hindi tayo mag-i-invest. So kung babalik tayo sa nakaraan sa panahong nasa 10,000 or 8,000 pa lang si BTC, kakaunti lang ang naniniwala na aabot si Bitcoin sa 100,000. It takes a deep understanding to buy the narrative na aabot si BTC sa 100,000. Kasi kung hindi tayo naniwala noon, wala tayo dito. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.